I chose you from the world to go and bear fruit that will last, says the Lord. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. The Lord Jesus appointed 72 disciples, whom he sent ahead of him in pairs to every town and place he intended to visit. He said to them, "The harvest is abundant, but the laborers are few. So ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest. Go on your way. Behold, I am sending you like lambs among wolves. Carry no money bag, no sack, no sandals, and greet no one along the way. Into whatever house you enter, first say, 'Peace to this household.' If a peaceful person lives there, your peace will rest on him. But if not, it will return to you. Stay in the same house and eat and drink what is offered to you, for the laborer deserves payment. Do not move about from one house to another. Whatever town you enter and they welcome you, eat what is set before you. Cure the sick in it, and say to them, 'The kingdom of God is at hand for you.'" My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning po ulit sa inyong lahat. Tanungin nga po yung katabi ninyo, kaya mo pa ba? Kaya pa ba? Of course. Lahat ng kaya pa, palakpakan natin si Lord and thank you, Lord. At nakakaya pa rin namin. Kanina, di ba, sabi natin, isa sa mga masarap marinig na, kala mo, hindi ako nagsalita ng isa't kalahating oras na yun, no? Sakit na ko na nalalamunan ko talaga. Kanina sinabi natin, no, isa sa mga mahalagang naririnig natin na sinasabi ng nanay natin sa atin ay yung salitang, "Kaya mo yan." Isa pa nga ho, sabihin sa katabi, "Kaya mo yan." Kaya mo yan. Pero, makinig ho kayo. Meron pang isang kaya ring sabihin ang nanay natin sa atin na kuminsan ay ayaw natin pakinggan. Kung sinasabi ng nanay natin kuminsan na, "Kaya mo yan," may mga pagkakataon din na kailangan niyang sabihin ito sa iyo. Sabihin niyo nga po sa katabi ninyo, "Tigilan mo na yan." Tigilan mo na yan. Sino dito ang nasabihan na ng nanay o tatay niya na dati ng, "Tigilan mo yan"? Taas ang kamay. Yung mga nasabihan na dati ng magulang natin, di ba? Kapag makulit ka, tigilan mo yan. Isa pa, tatamaan ka na. Isa pa, makikita mo. Di ba? Tigilan mo na yan. Tigilan nyo yung ingay nyo dyan. Tigilan nyo yung gulo nyo dyan. Tigilan mo na yan. Alam nyo, yun ang kailangan nating matutunan tanggapin sa buhay. May mga laban na kailangan mo pang ituloy. Pero may mga bagay din na kailangan mo nang isuko. Tigilan. At sa araw na ito, pinagdiriwang natin, timing na timing, sa isang paring sakiting kagaya ko. Ang piyesta natin ngayon ay ang patron ng mga doktor, si Saint Luke, ebanghelista. Isa sa mga apat na ebanghelista. Matthew, Mark, John, Luke.
Patron ho siya ng mga doktor sapagkat siya ay isa ring manggagamot. Kaya makikita ho ninyo sa kanyang mga sulat, ipinapakilala niya si Kristo bilang manggagamot din. Pero hindi lang manggagamot ng pisikal na sakit, pisikal na kahinaan. Sapagkat sa sulat din ni San Lucas, ipinakita niya si Kristo bilang mangingibig ng mahihina, ng mahihirap, ng makasalanan. Sapagkat ito ang kagalingang kalakasan na kinakailangan ng bawat isa. Ito ang pag-asa na hinahanap ng bawat isa. Pag-asa hindi lamang sa mga material na pangangailangan natin sa buhay. Ano ang sabi ni Mother Teresa? The greatest poverty is not hunger, not thirst. But the greatest poverty is to be unloved, unwanted, unaccepted. At dito mas maraming nangangailangan ng pag-asa. Mga taong kinukulang na, nauuhaw na gutom sa pagmamahal, sa respeto, sa pangunawa, sa pag-aalaga, sa pagtanggap. At sa Ebanghelyo ni San Lucas, dito niya ipinakilala ang ating Panginoon, ang dakilang manggagamot. Pero meron tayo isang kasabihan. Anong sabi ng mga doktor? Minsan nagpa-check up ako. Meron kami executive check up mga pari, once a year. So nagpa-check up ako. Siyempre, pagtapos ng check up, sino nag-aabang? Ang nanay. Toy, Toy, kamusta ang check up mo? Siyempre, kailangan mo mag-report. Kailangan ko daw ng ganito, ng ganyan. Alam niyo, sagot niya, bakit ka nagkasakit? Bakit ka nagkasakit? Isa lang ang sagot ko, nagpa-check up kasi ako Kung hindi ako nagpa-check up, wala akong sakit ngayon. Di ba? Yan ang dahilan kung bakit maraming ayaw magpa-check up. Dahil takot mabuking ang kanyang sakit. Takot malaman ang kanyang sakit. Kaya sabi ng mga doktor, mahirap pagalingin ang ayaw magpatingin. Kailangan tanggap natin. Ano bang dahilan ng kawalan ng pag-asa natin? Ibang tao ba talaga? Ibang tao ba talaga ang dahilan kung bakit naghihirap tayo ngayon? Ibang tao lang ba talaga ang dahilan ng problema natin ngayon? Lagi bang ibang tao ang pinagmumulan ng paghihirap at problema natin ngayon? Sabi ni doktora, nagsisimula rin sa loob. Huwag kang lagi nakaturo sa iba. Huwag kang lagi nakatingin sa iba. Ito, paborito ko itong ikinukwento. Dati ho nagmimisa pa ako sa isang mall. Every Sunday, nakakapag-umas ako doon sa mall. At may TV mass kami. Ako yung 9 a.m. na nagmamas na TV. So isang araw ho, kami ng tatay ko, siya ang naghahatid sa akin doon. Habang naglalakad kami, may matanda. Malayo pa lang, sabi niya, Father Hans. Sabi ko, ay, hello po. Naku, Father Hans, I'm happy to see you in person. Ay, talaga ho? Ako, nice to meet you po. Sabi niya, alam mo, linggo-linggo kitang pinapanood. Linggo-linggo ako nagmimisa sa'yo. Sabi ko sa isip-isip ko, nang bobola to. Linggo-linggo once a month lang naman ako nandun. Last Sunday lang naman ako. Linggo-linggo daw. Alam niyo, minsan yung pambabola niyo, magpapahamak din sa inyo yan, no? Sabi ko, anyway, ay, thank you po, thank you. Sabi, alam mo, Father, tuwang-tuwa ako sa'yo, lalo na pag magsisermon ka, lalo na pag sinasama mo sa sermon mo yung nanay mo, tuwang-tuwa talaga ako. Sabi ko, kayo po tuwang-tuwa, siya inis na talaga. Sabi niya, alam niyo, isa sa mga madalas namin pagtalunan, magnanay, tandaan niyo ho, hindi excuse na kami ay tao lamang. Pero kami ay tao pa rin, may kahinaan. Ulitin ko, hindi excuse sa aming mga pari na kami tao lamang para kami ay magkasala. Pero kami ay tao pa rin.
nagkakamali rin. So kami ng nanay ko hanggang ngayon, may pagtatalo ko minsan. Ito lang sigurado nanonood yan. Pag uwi ko, pagagalitan ako niyan. Alam niyo, isa sa mga madalas namin pagtalunan, naitanong ko na po yan dito sa marami kong talk. Isa sa mga madalas namin pagtalunan magnanay, tinanong ko na to sa maraming nanay. Bakit ba kasi kayong mga babae, lalo na kayong mga nanay, pag nagdadala kayo ng bag, kung hindi ang laki-laki, ang bigat-bigat. Bakit kayo ganyan mag-bag? O, nagtuturuan pa. Yung lagay na sa ilalim tuloy yung kanyang bag. Kung hindi ang laki-laki, ang bigat-bigat. Kaya minsan pag-aalis kami, bubuhatin ko, kung ang laki-laki naman ang bag mo, mag-overnight ka ba? Ang bigat-bigat naman ito. Alam niyo, sagot niya sa akin lagi, bitawan mo yan. Hindi ko pinapadala sa iyo yan. Bitawan mo yan. Hindi sa'yo yan. Maraming pagkakataon, kagaya ng ebanghelyo natin ngayon, ipinapaalala ni Kristo, hindi lahat sa'yo. Hindi lahat ikaw. Hindi lahat sa'yo. Bitawan mo kung anong hindi para sa'yo. Minsan ang problema sa atin gagawin mo lahat, kukunin mo lahat, pag nahirapan ka, aawayin mo lahat. Ano ka ba? Kaya ang ganda ng ebanghelyong nataon sa atin ngayon Ipinapaalala ni Kristo sa atin na bilang mga Kristiyano, bilang kanyang mga disipulo, wala tayong ibang dadalhin, kundi ang kanyang misyon. Hindi tayo gagawa ng sariling misyon. Ang kanyang misyon. Dahil kapag tayo ay gumawa ng sariling pagmimisyon, nauuwi sa isang malaking konsumisyon. Hindi lang ikaw ang nahirapan, pinahirapan mo lang yung ibang tao Kaya magandang pagnilayan natin ngayong taon ng pag-asa. Dala-dala ko pa rin ba sa aking pagmimisyon ang misyon ni Kristo? Dahil kung ang misyon ni Kristo ang aking dala-dala pa rin, wala akong ikakatampo. Kung hindi ako laging napupuri, wala akong ikaiinggit. Kung mas lamang, mas marami, mas malaki ang napupunta sa mga kasama ko. Kung misyon pa rin ni Kristo ito, wala akong ikatatampo. Kung nakakaranas din ako ng paghihirap, ng bigat, kahit ng sakit. Dahil maliwanag pa rin sa akin that it is all about Jesus. Always and only Jesus. Sapagkat yun ang tunay na kahulugan ng pagiging alagad ni Kristo. Ang dalhin natin siya. Ang ibigay natin siya. Ang pag-asa natin ay siya. Kaya sa pagpatuloy po ng ating pagdiriwang ngayong umaga, mga kapatid, kasama ng ating mahal na ina, ipakiusap po natin sa Diyos na sana habang tayo ay nabubuhay pa rin sa mundong ito, wala tayong ibang hangarin, wala tayong ibang naisin, kundi ang hantungan ng ating mahal na ina. Lagi ko itong binabanggit. Nandito tayo sa mundo, pero hindi tayo para sa mundo. Dahil ang langit ay hinahanda ni Kristo para sa atin. Heaven is our destiny. Heaven is where our hope lies. Amen.